Magandang umaga at gabi kung saan man kayo naroon, mga mahal kong nurses, at welcome sa third episode ng The Nurse Podcast. At ito ang iyong host na si Nurse Kevin, at sa episode na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang burnout. Napakalaking burden nito sa mga nurse na kagaya ko, ang profession at workload burnout. Paano nga ba ito may iwasan at paano malalaman na burnout ka na? At ano nga ba yung mga personal na ginagawa ko para maiwasan ang burnout? Kaya chill ka lang dyan. Kumuha ng kape, umupo sa sopa, o kaya humiga sa iyong kama at makinig ng The Nurse Chronicles Podcast. O, relax ka lang ha, bawal ang burnout dito. The Nurse Chronicles. The Nurse Chronicles. The Nurse Chronicles. Medyo lahat alam ko nakaka-relate dito sa burnout na to eh. Minsan burnout sa trabaho, burnout sa mga problemang ating kinaharap. Yung mga OFW yung kagaya ko is burnout sa trabaho na kasi bukod sa ibang kultura ng mga iba-ibang kultura ng mga kasama nila is burnout sila kasi malayo sa pamilya. Ayun. Ano ba yung mga burnout na naranasan natin? Paano ba natin masabi na burnout na tayo? Kasi minsan, trabaho tayo ng trabaho, hindi natin alam na nababurnout na pala tayo. Minsan, masasabi na lang natin na bakit ba lagi tayo nagkakasakit o minsan tamad na tamad tayong pumasok. Parang pinipilit mo yung sarili mong pumasok sa umaga. Isa yan sa mga sinyalis ng burnout. Madali kang magalit. Reklamo ko ng reklamo at lahat na nakikita mo is puro negatibuhan sa duty. Ay, morning na naman ako. Ano ba yan? Ay, night shift na naman ako. Ano ba yan? Talaga namang mag-rotate tayo sa night shift. Di ba? Yun, ibig sabihin ng burnout ka na. Kailangan mo na mag-relax. Pero ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin para maiwasan natin yun? Kasi alam mo, ang trabaho ng nurse hindi biro eh. Talagang maaabot mo yung puntong minsan talagang ayaw mo na. Mas worst pa nga kung yung tipong ayaw mo na maging nurse. Yun. Talagang aabot ko na sa sukdulan. Pero dapat wag tayong umabot doon. Kumbaga, simula pa lang is maghinay-hinay na tayo. Para sa mga bagong nurses, para maiwasan natin ang burnout, is matutong mamuhay according sa kinikita mo. Kasi alam mo, unang burnout ng mga nurses, gusto nila laging mag-overtime, gusto nila laging trabaho ng trabaho kasi may mga hinahabol na bayarin. Ganyan mga nurses kasi minsan bili dito, bili doon. Minsan pa utang dito, utang doon. Hanggang sa hindi mo malaya na baon ka na sa utang. At dahil doon, kailangan mo lagi magtrabaho, halos ayaw mo na mag-leave. Kahit may sakit ka, pasok ka pa rin kasi may hinahabol kang mga bills. Ayan. Isa yan sa unang-unang nagiging cause ng burnout. Isa yan sa mga napansin ko. Kasi sa trabaho naman, sanay na tayo dyan. Sa school pa lang, na-training na tayo dyan. Kasi ang dami nating mga subjects na kailangan mong pag-aralan. Tapos, i-shuffle mo pa yung isasama mo pa yung mga duties mo ng estudyante ka. Thesis, kung nagtitesis ka nung 3rd year, 4th year ka. Diba? So, sanay na tayo dyan sa mga hirap at pighati nung nasa nursing school tayo. Puyat at kinakabahan ka pag mag-i-exam. Minsan, yung iba dyan, papasok kang over yun. Isa yun sa mga di ba, pag sabay-sabay natin yan dati. So, nung sa school pa lang, na-practice na tayo dyan sa trabaho natin na night shift, bigla kang magiging PM, tapos kinabukasan AM, di ba? O roller coaster schedule. Kaya sanay na tayo dyan. Pero minsan kasi sa dami ng bayarin natin, nakakalimutan na nating magpahinga. Ayun. So, unang-una mong gagawin, lalo sa mga bagong nurses, is
mamuhay ka according sa kinikita mo. Ayun, iwas burnout yun. Kasi hindi mo kailangan trabaho ng trabaho. Pangalawa sigurong nakikita ko na iwas burnout is huwag ka masyadong seryoso sa buhay. Alam mo kasi, may mga nurses na akala mo, kumbaga, napakaseryoso. Alam mo, balansehin mo yung buhay mo, men. Huwag kayong sobrang, kasi masama yung nasa extremes ka eh. Kumbaga, sobra kang higpit, na sobra mong stricto, na gusto mo laging naka-attention lahat ng mga sarili mo at mga tao sa paligid mo. Na minsan, sa sobrang higpit mo, is hindi mo namamalayan na burnout ka na. Kasi napaka-perfectionist mo eh. Oo nga, meron tayong sinumpaan na kailangan nating pagsilbihan ng pasyente natin no matter what. Pero hindi naman ibig sabihin no na magiging sobrang stricto ka na. Balansehin mo, pre. No, ma'am. Hindi din man ibig sabihin nun na magpapabaya ka ng sobra. Diba? Nasa gitna ka lang kasi pag nagpabaya ka naman ng sobra, kawawa naman yung pasyente mo. Bukod pa doon, kawawa ka rin pagka nareklamo ka ng pasyente mo, pag dinimanda ka nun, diba? Kung may ginawa kang mali. Kasi alam mo yung mga masyadong relax sa duty din, ticking time bomb yan eh. Ticking time bomb yan. Hindi mo mamalayan, one of these days is bigla ka na lang makaka-encounter ng sitwasyon na dahil sa kapabayaan mo, sobrang relax mo, is nakagawa ka ng mali. Yun. So dapat nasa gitna ka lang. Maging flexible ka. Tandaan mo, Pinoy ka eh. Parang go with the flow ka. Ganun. Pero wag naman yung sa extremes at know your limitations. So yun yung pangalawa. Para iwas burnout is nasa gitna ka lang. Chill ka lang. Yun. Huwag ka masyadong seryoso, men. Hindi. Yun nga yung kasabihan, di ba? Ewan ko kung ano yung reaction ng ibang mga nurses, pero alam mo yung kasabihan, tusi, kala mo may-ari ng ospital. Diba? O real talk yan. Talagang sinasabi yan sa, sa hanay nating mga nurses. Yun. Yung pangatlo naman is magdasal ka. Diba? Alam mo kasi, walang ibang meditation, walang ibang relaxation technique na makakatalo sa pagdadasal. Deep breathing, di ba? O patayin mo ilaw tapos manahimik ka, makinig ka sa chill music. Wala makakatalo sa pagdarasal. Tsaka ang pagdarasal, anytime pwede mong gawin eh. Iwas burnout yun. Kumbaga, lalo na yung mga problemang hindi mo kayang isabihin. Kasi may mga ganun talaga eh na may dinadala ka na hindi mo masabi-sabi sa ibang tao kasi feeling mo i-judge ka nila. Ang Diyos, ang Panginoon natin, magsabi ka sa Kanya ng problema mo, di ka i-judge niyan. Di ba? Siya lang yung makikinig sa atin ng walang halong judgment kasi mahal na mahal niya tayo. So, minsan nga hindi mo alam eh na may problema ka. Basta nararamdaman mo lang hindi maganda yung araw na yon. Magdasal ka lang. Isa yan sa mga kontra burnout. Lagi kang magdadasal kasi lahat ng gagawin mo, lahat ng mga mangyayari sa'yo is according yan sa grace ng Panginoon sa'yo. Kaya lagi ka dapat hingi ng gabay at ng relaxation at pahinga sa iyong damdamin. Iwas burnout yan. Pang-apat, spend time with yourself. Alam mo kasi, since na nurse ka, hindi naman dapat lagi na gullible ka. Hindi naman dapat lagi ka nakangiti. Isipin mo rin sarili mo. Mag-relax ka. Maglaan ka ng oras na para lang sa'yo. Kumbaga, lalabas ka,
Hindi mo naman, lalo kung single ka, wala ka namang pamilya. Kung may pamilya ka, talagang kalahati na o buong pagkatao mo, talaga nasa pamilya mo. Pero alam mo yun, pero tingin ko kahit may pamilya ka dapat i-treat mo rin sarili mo. Iwas burnout yun. Love yourself din, pero wag naman yung talagang love na love mo sarili mo na ikaw na lang lagi. Kaya na sinasabi ko, ang extremes is masama. Nasa gitna ka lang. Yun, bigyan mo ng oras sa sarili mo. Kung single ka, lumabas ka, magkape ka, ikaw lang mag-isa. Enjoy mo yung sarili mo. Ayan. Ano pa bang iwas burnout? Lumayo ka sa mga toxic na tao. Paano mo ba malalaman na toxic ang tao? Usually, nagiging toxic yung tao pag burnout na eh. Yung puro negative na lang lumalabas. Ayan. Alam nyo ako, aminin ko sa inyo, sa aking mga tagapakinig na feeling ko talaga is burnout na ako. Burnout ako sa trabaho, burnout ako sa lahat. Lalo pagiging OFW. Kaya ginawa ko tong episode na to. Ayun. Yun ang... Pero alam nyo, ang ginagawa ko talaga pagka... Kasi napapansin ko na rin minsan in the middle of my conversation, in the middle of what I'm saying, nare-realize ko na lahat ng sinasabi ko is puro negative. Lahat as in from simula ng bumuka ang bibig ko hanggang sumara, negative lahat. Ayun. Ganun talaga yung nangyayari sa akin ngayon. Kaya burnout na talaga ako sa nangyayari ngayon sa karera ko. Kaya yung mga sinasabi ko sa yung mga technique, isa yan sa mga ginagawa ko ngayon na pang-iwas burnout. Kumbaga nababawasan. Tsaka since na ito burnout na ako, ito yung mga ginagawa ko talaga. Number 1 yung pagdadasal. Kasi yung pagtitipid, wala na yun. Kumbaga, nangyari na yung gasto ng gasto. Nandiyan na yan. Ang ginagawa ko ngayon talaga yung number 1 na pang-iwas burnout is magdasal. Yan talaga. Kasi lalo kapag OFW ka, minsan talaga, lalo na yung mga busy talaga na may kaibigan ka man busy. Minsan sa Diyos ka lang talaga kakapit, lalo pagka mag-isa ka dito sa abroad. Ayan. Pagdadasal talaga ang sagot. Yan talaga ang ultimate relief sa lahat ng ating dinadala. Pangalawa, nilibang ko sarili ko from time to time. Enjoy ko na bili akong donut. Ayan. Kape, maglakad sa labas. Ayan. Tsaka minsan pagka napapansin kong malungkot na talaga ako, nagpapaaraw ako sa labas eh. Isa yan kasi sa mga symptoms ng kailangan mo na ng sunlight. Medyo buhababa na yung vitamin D mo. Bukod sa pagsakit ng tuhod mo, is parang laging gloomy yung pakiramdam mo. Parang sobrang negative vibes lagi. Magpaaraw lang, lakad-lakad yan. Exercise, especially cardio, walking or jogging, swimming. Nagre-release kasi siya ng endorphins o yung hormones for happiness para ma-increase yung mood mo. So kung feeling mo burnout ka, mag-exercise ka. Lalo na kung cardio exercises. Stepping machine, rowing, kung mahilig kayo magmamangka. Walking, yan, walking, napaka-affordable, free, at napaka-accessible. Magtsinelas ka lang pwede ka na mag-walking, di ba? Yun lang. At ano pa ba ang mga countermeasures ko pagka nasusobrahan na ako sa burnout? Kinakausap ko yung pamilya ko, lalo na asawa ko. Yun ang therapy ko talaga. Tsaka yung makikita ko silang masaya. Ayun. Tsaka siyempre, balikan mo yung the greatest why mo. Alam mo kasi napaka ganda ng profession natin. Kahit underappreciated tayo sa ating mga bansa.
pagdating nyo sa mga bansang gusto nyong puntahan, doon mo ma-realize na napakaswerte mo at naging nurse ka. Kasi bukod sa nakakatulong ka sa iba, binabayaran ka pa, di ba? Tumutulong ka na, nababayaran ka pa habang tumutulong ka. Ayun. Yun na lang yung yung pambuhay sa sarili natin. So kung may mga burnout man sa inyo, nababurnout. Minsan kasi yun nga, gaya ng sinabi ko nung una, hindi mo talaga alam na burnout ka na pala. Ma-realize mo na lang pag naandyan na yung mga symptoms. Ayan. Ano pa ba ang mga countermeasure ko? Ayun. Yung hobby ko na video games, yung ginagawa ko pa rin. Itong pagpa-podcast, alam nyo ang epekto nitong podcast sa akin. Ang ganda kasi napansin ko nung kasi pangatlong episode pa lang to. So, napansin ko nung second episode, lalo na second episode, kanina umaga sa duty, parang hindi na ako masyadong negative. Kumbaga since na meron akong bagong project, parang nilulook forward ko na gumawa uli ng isa pang episode, which is ito. So yun, yung isa pang advice, siguro babanggit ko sa inyo, masabi ko sa inyo na advice na gumawa kayo ng something new na magpapabago sa routine nyo, na i-look forward nyo na gawin, na mag-create ng bago. Try nyo mag-podcast or gumawa ng YouTube video. Kung hilig nyo naman yung mga toys, bumili kayo ng Gundam toys, yung nagbubuo-buo. Basta do something new. Alam niyo yung sa psychology, yung 7-year itch. Alam mo yun? Yung sabi nila, usually nangyayari to sa mag-asawa, magkarelasyon, sa mga nagtatrabaho sa isang same company sa loob ng 7 years. Dahil araw-araw nila yung ginagawa within that time period, usually yung ikapitong taon, is parang nagiging stagnant na yung buhay nila. Kumbaga parang, ito na naman ang gagawin ko. Parang gusto ko nang umalis. Gusto ko nang lumayas dito. Yung mga karelasyon, may mga karelasyon, gusto ko nang tapusin ang relasyon to kasi hindi na ako masaya. Yun yung 7-year itch. So ang advice ng mga psychologists doon is to do something new. Kumbaga, kung hindi mo kayang umalis doon sa trabaho mo, is gumawa ka ng panibagong routine para mabago yung routine mo na ginagawa mo within that 7 years. Kung gusto mo, mag-apply ka sa much higher position or magpa-transfer ka ng ibang department. Pero, ganon. So, sa tingin ko sa ating nurses na hindi ko alam kung madali para sa inyo, pero para sa akin, mahirap bitawan tong position ko ngayon. Ang ginagawa ko na lang is gumagawa ako ng bagong routine. Kaya na ilo-look forward ko talaga pag matapos yung duty ko. Ayun. So ngayon, ano naman natin yung mga most common cause ng, nasabi ko na ata most common cause ng burnout. Isa pa sigurong idadagdag ko yung yung on calls. Isa yan sa mga burnout ko talaga on calls. Kasi alam nyo, dito sa pinagtatrabahuhan ko, pag na-on call ako, OT naman siya. Kaso, kailangan pa rin pumasok sa kinabukasan. Yun lang yung negative. Pero, ewan ko, part na rin kasi ng buhay natin. So, tingin ko hindi doon talaga na nanggagaling yung burnout. Tingin ko talaga yung, since na OFW, malayo sa pamilya, doon nanggagaling. Ayun. Tingin ko lahat naman ng profession Basta naging OFW ka tapos solo ka sa abroad. Yan yung unang-una mong cause ng burnout, yung malayo ka sa pamilya mo. Ayun. Siguro mas maganda tong topic na to, mas palawakin natin, no? Na mas maganda yung, alam nyo kanina, kausap ko yung mga kaibigan ko sila din naman makikinig nito. Mga kaibigan kong mga nasa iba-iba ding bansa. So, nasa Pilipinas din yung iba. So, talagang gusto na nila sumali sa this coming Saturday.
meron kaming podcast na gagawin. At abangan nyo yun. Exciting yun kasi talagang makukulit yung mga yun. Marami din kayong mapupulot na aral. At mas maganda yung podcast na may conversation. Yun. Diba? Yung last episode natin, ilang minutes yun? Parang 28 minutes. Wala pa ata. Kasi yung first episode parang haba no? Parang 37 minutes. Tapos baka napapansin nyo parang paigsi na ng paigsi Pero ganoon talaga, mahirap kasing magsalita mag-isa lalo kung spontaneous. Ayun. Kailangan mo ng back and forth na conversation. Pero masaya ako sa nangyayaring yun. Sobrang saya kasi nagustuhan din ng mga kaibigan ko. Maganda raw. Thank you sa inyo Excited na ako makausap kayo at mapunta dito sa podcast Sana magsabado na. Kita mo yun, para ka uling bata na sana magbukas na kasi Pasko na. Parang ganun yung pakiramdam Masaya. Sharing ng thoughts, sharing ng experiences. Kasi matagal na rin kami hindi nagkakasama. Magkaibigan kami since nung nag-start ako magtrabaho sa Pilipinas. 6 years din kami magkasama doon, magkakaibigan. Tapos nag-decide kami na magkanya-kanyang subukan yung mga swerte namin sa abroad. So, yung iba nagpuntang Singapore, iba nag-Saudi Arabia, yung iba naman na dumiretso ng US, nag-Canada. Tapos from Singapore, pumunta silang Canada, US, mga ganun. Ayun. Yun yung tingin kong mga... Anyway, back to tayo sa burnout. Ayun siguro, yun yung mga most common cause ng burnout. Ayun. So, ano yung mga sinabi natin kanina para maiwasan yung burnout at para hindi ka masobrahan sa trabaho is una, magtipid para kumbaga may maitabi kang pera para hindi ka trabaho ng trabaho, hindi ka ma-pressure na pumasok lagi, may time ka para mag-leave, magbakasyon. Tapos pangalawa, magdasal ba? Yung pangatlo yun diba? Anyway, magdasal. Ayan. Pang-iwas burnout. Pangatlo, huwag ka masyadong toxic. Huwag ka masyadong seryoso, men. Chill ka lang. Ayun. Tapos, ano pa ba? Yung countermeasures ko sa burnout. Diba? Countermeasures sa burnout na give time to yourself. Mag-relax. At magpa-araw. Mag-exercise. Ayan. Tsaka baguhin mo yung routine mo. Gumawa ka ng bagong routine. Magkaroon ka ng project. Gusto mo, mag-ukit ka, di ba? Mag-aral ka ng bago, mag-paint ka. Kung ayaw mo mag-exercise, painting, ayaw mag-podcast, gumawa ka ng mga tables. Basta yung meron ka nakikitang produkto ng ginawa mo. Creation. Isa yan sa mga pinaka-the best therapy para sa mga taong nababurn out sa trabaho. I-divert mo yung isip mo from your work. Divert mo sa ibang activity. Ayan. Kasi hindi, sa totoo lang, karamihan kasama sa mga nurses is parang nabubuhay na para sa trabaho. Hindi dapat ganun. Mabuhay ka para sa pamilya mo at para sa sarili mo. Ayan. Ang trabaho kasi, though talaga mahalaga ang trabaho kasi saan ka nga naman kukuha ng pera mo, di ba? Kaso, mas importante yung sarili mo at pamilya mo. Hindi mapapalitan yan. Ang trabaho, makakita ka pa yan. Mahihirapan ka sa una, pero eventually makakita ka pa rin ng iba pang trabaho. Minsan pa nga, mas maganda May kaibigan nga ako, ewan ko kung tama kong ikwento to, pero mas maganda siya sa kanya ng manggaling. May nangyari sa kanya masama. Tapos, siguro, inisip niya na talagang pangit na yung mangyayari sa kanya sa mga susunod na mga buwan, araw for the rest of his career. Pero alam nyo, mas napabuti pa Mas maganda, guest natin siya sa Sabado, kaya mas maganda siguro sa kanya natin na malaman yun. So, hindi naman nangyayari ang bagay na walang rason. Laging may rason yan. Laging grace yan ng Panginoon. Laging grasya yan ng Panginoon. Hindi niya ibibigay yan sa'yo ng walang dahilan. Minsan di mo maiintindihan sa
panahong yon. Pero eventually after few days, few weeks, few months, or even few years, makikita mo na dahil pala dun sa isang eventful na pangyayari sa buhay mo, is nagbago yung takbo ng buhay mo for the better. Ganyan naman lagi. Basta ituloy-tuloy mo lang yung tuwid na daan. Ayun. Isa sa mga burnout medicine, para sa akin, ang binge watching ng Netflix or mga movie, para sa akin hindi. Ewan ko sa inyo kung talagang hobby nyo yun, kung hindi nyo yung ginagawa at yung magche-change ng routine nyo. Pero para sa akin, activity siya na parang wala kang nakikreate. Pero na lang kung gagawa ka ng YouTube video na reaction video tungkol doon sa pinapanood mo, pwede pa siguro. Or gumagawa ka ng review article tungkol doon sa pinanood mo, pwede pa yun. Pero yung magbi-binge watch ka lang for the sake na ma-divert yung isip mo mula sa sa duty mo, sa mga katoksikan sa duty mo, tingin ko hindi. Kasi after nung series na pinanood mo, balik ka na naman dun sa sa reality na burnout ka na. Pero kung meron kang ginugol mo yung oras mo sa pag-create ng bago, let's say nag-decide ka na gumawa ka ng furniture, gumawa ka ng upuan, di ba? Kahit pangit yan, ginawa mo ng 8 hours, at least meron kang inupuan, meron kang creation, meron kang output to be proud of. Ganun. Mas effective siya mag-create ka ng bagay kaysa yung mag-binge watch ka. Tingin ko lang hindi ko naman nilalahat kasi minsan may mga tao din talaga na gusto ding manood ng 8 hours, 10 hours a day, yung tipong isang season ng Dexter isang upuan lang. 'Di ba, hindi ka nakapagluto ng agahan, hindi ka pa nakapagtanghalian, pagka bukas mo ng kwarto mo, uy, tapos na pala sila maghapunan. So creation, mag-create ka, gumawa ka ng activity na meron kang ginagawa, meron kang nakikreate, meron kang output. Ayun. Ano pa ba ang dapat nating pangontra burnout? Journaling. Tingin ko journaling. Isa yun sa mga magandang therapy, yung kung hindi ka naman madaldal gaya ko, is isulat mo na lang. Tapos pwede mo pa siyang ma-review. Diba? Ang maganda pa nun, halimbawa, yung after 5 years, ganito na ang sitwasyon mo, nasa US ka na, meron ka ng bahay, meron ka ng mga sasakyan, pero nagsimula ka pa uling ma-burnout. Diba? Buksan mo lang yung journal mo 5 years ago, basahin mo yung sitwasyon mo dati at sitwasyon mo ngayon. Maso-surprise ka kasi ang laki na ng pinagbago ng buhay mo. Maso-surprise ka dahil doon sa journal na sinulat mo, na binasa mo nung after 5 years, nasa US ka na, is dapat pala, magpasalamat ka pa kaysa magreklamo, maging negative ka, at isipin mo yung burnout ka. Diba? Yun ang gift of gift ng at positive effect ng journaling din sa tingin ko. Though hindi ko siya ginagawa, pero naisip ko lang ngayon, parang pumasok sa isip ko. So isulat nyo. Sulat nyo yung araw-araw na dinadala nyo. Yung mga kanikatubuhan nyo, isulat nyo sa journal. At bukod doon, isulat nyo rin yung bagay na magiging thankful kayo. Anyway, may binibenta pala akong journal sa Amazon. Actually, itong journal na to is para sa mga makakalimutin. Ayos ang segue, no? May binibenta akong journal na print on demand. Pwede nyo siyang i-order sa Amazon. Ilalagay ko yung link sa description nitong podcast down below.
Sana ay magustuhan nyo. Order naman kayo para supportan nyo itong podcast ko. Ayun. Bili kayo Nasa Amazon yun. Journal ko yun. Kaso, pangregalo din yun. Kaso pwede nyo pang araw-araw yun. Bili kayo. Yung link is nasa baba. Ayan. Tsaka meron din pala tayong YouTube channel, Nurse Kevin 08 sa YouTube. Yung mga videos ko doon is kung how-tos, mga tutorial. Ayan. Ano pa ba? Dapat sa burnout. Tingin ko yun muna. Diba? Doon muna nagtatapos ang ating episode. Salamat sa pakikinig at para sa mga kaibigan ko, sa Saturday, sana matuloy yung ating podcast. At sa aking kapamilya, lalong-lalo na sa aking asawa, maraming salamat sa iyo dahil sa iyo ay naiibsan ang mga sama ng loob ko at naiibsan ang kalungkutan ko dahil tuwing kausap kita ay para akong nasa cloud9. Yuhuu! So, sa lahat ng mga tagapakinig, mga kaibigan ko, mga shoutout pala sa iyo sa Ate Tikya. Sabi ni Mrs. nakikinig ka daw lagi Shoutout sa iyo. Sana i-share mo pa. Salamat. Shoutout sa iyo, Ate Tikya. At sa iyo, Kuya Relan, kay Euro, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, sa aking papa, biyanan, maraming salamat sa inyo. At hanggang dito na lamang ang episode na to. Sana ay matapos na inyong mga burnout. At sana ay kapulutan mo ng aral ang mga pinagsasabi ko ngayong episode. Hanggang dito na lamang ang inyong host na si Nurse Kevin. Salamat at paalam!